Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1406, Qi Chenren. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa mga miyembro ng Qi clan sa tuktok ng Qi Tian Peak. Mayroon lamang isang cultivator sa pinakatuktok ng Zun Qi layer na natitira. Qi Chenren. Halika, sabi ni Lin Fang. Pinandilatan ni Qi Chenren si Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Kinamumuhian niya si Tian Tai higit sa lahat. Siya ang huling natira at si Tian Tai ang may kasalanan. Kahit na ako ang huli, papatayin ko ang sinumang humahamon sa akin. Bulong ni Qi Chenren. Tumingin si Emperor Qi kay Lin Fang at sinabi kay Qi Chenren. Patayin mo siya, kahit na kailangan mong gamitin ang iyong mga lihim na kapangyarihan. Mamatay. Galit na sigaw ni Qi Chenren, tumalon sa ere. Tumitaw siya libu-libong metro sa langit bago kumurap ang kanyang siluet at napunta siya sa battle stage. Pagkatapos, binitiwan niya ang Qi na lumipat patungo kay Lin Fang, na nagpa-flutter sa kanyang itim na robo. Immaterial na daliri. Itinaas ni Qi Chenren ang 5 daliri at naglabas ng mga thread ng walang laman na space energies mula sa kanila. Slash. Inilabas ni Lin Fang ang Demon Qi at lumitaw ang mga ilaw ng demonyo. Gayunpaman, agad silang nawasak ng mga immaterial fingers. Biz. Kumislap ang silhouette ni Lin Fang habang iniiwas niya ang mga immaterial fingers. Nagpatuloy sila sa pasulong, malayo sa malayo. Mamatay. Ilang daliri pa ang gumalaw patungo kay Lin Fang. Asar. Galit na sigaw ni Lin Fang. Inilabas niya ang Demon Qi at ginamit ang kanyang deadly Demon Punch attack. Slash. Isang malakas na tunog ang bitaw. Binagalan lamang ng deadly Demon Punch ang mga daliri, nagpatuloy sila sa paggalaw patungo kay Lin Fang. Level 8 na walang kabuluhang enerhiya. Naisip ng karamihan. Itinago ni Qi Chenren ang kanyang tunay na lakas hanggang ngayon. Kung ang isang ordinaryong cultivator ng ikatlong layer ng Zun Qi ay inatake niyan, sila ay namatay kaagad. Sa wakas, makikita natin ang tunay na lakas ni Mu Fang. Hindi niya may tago ang kanyang tunay na lakas laban kay Qi Chenren. Akala ng maraming tao. Kahit na maraming lumaban si Lin Fang, kumbinsido ang karamihan na itinatago niya ang kanyang tunay na lakas hanggang ngayon. Sirain. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ginamit niya muli ang kanyang deadly Demon Punch, sa pagkakataong ito ay nagkondenseng ng walang kamatayang abstruse na enerhiya dito. Pagkatapos ay galit niyang sinimulan ng pagbomba sa hangin ng deadly Demon Punches. Sila ay lumaki at dumami ng walang katapusan. Gayunpaman, sinira silang lahat ng immaterial fingers ni Qi Chenren. Space Destructive Punch. Si Qi Chenren ay bumangon sa hangin at nagpakita sa harap ni Lin Fang. Pagkatapos, sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Ang kanyang suntok ay naglalaman ng level 8 abstruse energies at lumikha ito ng sarili nitong sonic boom. Boom! Tumalon si Lin Fang at pinakawalan ng Demon Qi na naging demonyong ulap. Pagkatapos ay lumitaw ang isang demonyo sa likuran niya, isang demonyong hari. Sirain. Sigaw ni Lin Fang habang sinuntok niya ang hangin ng 2 beses. Si Qi Chenren ay tumalon sa unahan at kumilos ng hindi kapani-paniwalang bilis. Biglang lumingon si Lin Fang at nakita ang 2 kamao na papunta sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nawala si Qi Chenren at muling lumok. Patuloy na sinuntok ni Lin Fang ang hangin sa paligid niya upang harangan ang pagsalakay. Pagkatapos, naglabas si Qi Chenren ng walang laman na enerhiya sa espasyo na naging isang nakakatakot na sinag ng liwanag. May napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng level 8 at level 7 abstruse energies. Isip ni Lin Fang. Maaaring gamitin ni Qi Chenren ang kanyang level 8 na empty space energy sa kanyang agility techniques at skills at spells. Iyan ba ang tunay na lakas ni Qi Chenren? Kung hindi siya matatalo ni Lin Fang, hindi rin siya matatalo ng mga disipulo mula sa ibang grupo. Naisip ng karamihan. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay napapalibutan ng nakakatakot na liwanag at si Qi Chenren ay nasa itaas ng mga ilaw na iyon. Galit siyang sumigaw. Iyon lang ba, kung gayon, mamatay ka na. Pagkatapos ay sinuntok ni Qi Chenren ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Boom! Ang malademonyong layunin ay gamulong sa hangin at pinalibutan ang katawan ni Lin Fang. Place rate. Sigaw ni Qi Chenren. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumitaw mula sa mga ilaw at lumipat patungo sa Lin Fang sa anyo ng isang malakas na hangin. Ang ganitong uri ng hangin ay maaaring pumatay ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi. Naisip ng karamihan. Mamamatay ba si Lin Fang? Art. Galit na sigaw ni Lin Fang. Bukod sa demon silhouette, may lumitaw na isa pang demonyo na hindi bababa sa 10 metro ang taas. Binomba ng kanyang mga kamay ang mga ilaw ni Qi Chenren at sinira ang mga ito. Sundan. Galit na sigaw ni Lin Fang. Bumalik ang demonyong hari at nakipag-isa kay Lin Fang. Biglang naging napakalaki si Lin Fang at nagkaroon ng pambihirang demonyong layunin. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Tulad ng isang sumpa ng demonyo, ang mga soundwave ay binomba at umalangaw sa loob ng ulo ni Qi Chenren. Pagkatapos, tumingin si Lin Fang sa kanya sa isang mapang asar na paraan. Si Qi Chenren ay naiimpluwensyahan ng mga lakas ng demonyo. Mamatay. Galit na sigaw ni Qi Chenren. Papatayin kita.
Sabi ng isang demonyong boses sa ulo ni Qi Chenren. Pagkatapos noon, ginamit muli ni Lin Fang ang kanyang Deadly Demon Punch na nilagyan ng walang kamatayang abstruse energies. Mukhang mas malakas na ngayon si Lin Fang. Ang buhay ni Qi Chenren ay naubos kahit na hindi mo may impluwensyahan ang aking determinasyon, palagi akong magiging motivated at determinadong cultivator. Sigaw ni Qi Chenren, bumalik sa kanyang katinoan at hinihingi ang kanyang lakas ng dugo. Ang kanyang chi ay lumakas at ang kanyang espiritu ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Ginagamit niya ang kanyang espiritu upang protektahan ang kanyang sarili. Walang katapusang dematerial na kondisyon. Mamatay. Ang mga gintong ilaw ay patuloy na pumupuno sa kalangitan at ang bawat sinulid ay naging isang imaterial finger. Tila may milyon-milyong mga daliri sa hangin. Ipinikit ni Qi Chenren ang kanyang mga mata upang pigilan si Lin Fang na maapektuhan ang kanyang determinasyon. Roar. Ang demonyong hari ay umungal ng marahas habang ginamit muli ni Lin Fang ang kanyang Deadly Demon Punch. Nakakabaliw na demonyo. Iyon ba ang kanyang buong kapangyarihan? Naisip ng karamihan. Si Qi Chenren ay itinulak palayo. Gayunpaman, naglabas siya ng walang laman na enerhiya sa espasyo na nakahuli sa kanya. Sirain. Sigaw ni Lin Fang na nakipagsanib sa hari ng demonyo at mukhang baliw, tila kaya niyang patayin si Qi Chenren anumang oras. Isang butas ang lumitaw sa mga ilaw ni Qi Chenren at siya ay lumusot dito. Mamamatay ka, galit na sigaw ni Qi Chenren. Nakapagtataka, ang kanyang walang laman na Space Picture Scroll Spirit ay lumayo sa kanya at isang nakasisilaw na gintong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Gumawa siya ng isang espada gamit ang kanyang espiritu. Naisip ng karamihan, namangha. Nakakagulat na ginamit ni Qi Chenren ang kanyang espiritu upang lumikha ng isang espada. Si Qi Chenren ay may lakas ng ika-6 na layer ng Zun Qi, ngunit ang kanyang dugo ay dugo ng isang emperador. Gayunpaman, gaano niya kahusay na kontrol ang espadang iyon at ito ba ay nakamamatay? Pagkatapos ay pinagsama ni Qi Chenren ang espada. Assassin. Isip ni Lin Fang. Ipinaalala nito sa kanya ang paraan ng pagpatay ng mga tao ng Imperial Assassin Union. Alam ni Lin Fang na ang ilang miyembro ng Qi Clan ay maaaring maging assassin, ngunit hindi niya akalain na ang sariling anak ni Emperor Qi ay maaaring maging isa. Mamatay. Galit na sigaw ni Qi Chenren. Ang nakasisilaw na espada ay nawala at muling lumitaw sa itaas ng ulo ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1407, si Mu Fang ay si Lin Fang. Ginamit ni Qi Chenren ang kanyang buong lakas para likhain ang espadang iyon at ngayon ay gusto niyang patayin si Lin Fang gamit ito. Ang karamihan ng tao ay suffocate sa ilalim ng espada na iyon. Nabihag sila ng perpektong pag-ataking iyon. Papatayin ba ni Qi Chenren si Mu Fang? Si Qi Chenren ay napakalakas, kung hindi magagawa ni Mu Fang, kung gayon walang magagawa. Kaya lang hanggang ngayon wala pang nanghahaman sa kanya. Napagtanto ang karamihan ng tao. Kung alam ni Lin Fang ang tungkol sa espadang iyon, maaaring hindi siya nakipagsapalaran upang labanan si Qi Chenren. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa espada. Ang espada ni Qi Chenren ay gumuhit sa kalangitan, na tila kayang kunin ang buhay ni Lin Fang anumang oras. Mamatay. Boom, kotsa. Ang mga ilaw ay namuo sa mga kamay ng hari ng demonyo at lumitaw ang kidlat. Slash. Ang espada ay tumagos sa kidlat at winasak ang ilusyon ng hari ng demonyo. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Naglabas si Lin Fang ng matatalas na nakakasilaw na espada na gumagalaw patungo sa espada ni Qi Chenren. Ang espada ni Qi Chenren ay bumagsak sa mga espada ni Lin Fang at sinira sila nito, patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Pagbabago ng espada. Biz. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw mula sa katawan ni Lin Fang. Ang baliw na demonyo ay muling lumabas sa katawan ni Lin Fang at lumipat patungo sa espada upang harangan ito. Ang espada ay nanginginig ng malakas at pagkatapos ay naging isang espada din si Lin Fang. Ang kanyang espada ay naglalaman ng walang katapusang dami ng mga abstruse na enerhiya na lahat ay sumisipol ng magkasama, kabilang ang walang kamatayang abstruse na enerhiya. Ito ay gumagalaw patungo sa espada ni Qi Chenren. Enerhiya ng espada. Paano kaya nagagamit din ni Mu Fang ang sword energies? At saka, ang kanyang mga pag-atake ng espada ay napakalakas. Ang daming nagtataka. Kumunat ang noo ni Qi Chenren. Hindi pa niya nagawang patayin si Lin Fang at higit pa doon, paanong nagamit din ni Lin Fang ang mga atake ng espada. Siya ay isang malakas na demon cultivator, ngunit paano niya nalaman ang pagtatanim ng espada? Biz. Ang isang nakakatakot na immortal na sword chi ay lumikha ng isang bitak sa gininto ang walang laman na enerhiya sa espasyo. Si Lin Fang ay naging isang espada na naglalaman ng walang kamatayang chi at ito ay nagiging mas malakas sa bawat suntok. Sa kabilang banda, ang espada ni Qi Chenren ay nawawalan ng tindi habang tumatagal ang labanan. Biz. Paatras silang dalawa. Hawak-hawak pa rin ni Qi Chenren ang kanyang espada, ngunit hindi siya masaya sa nangyayari. Nang hamina ang kapangyarihan ni Qi Chenren, muling naging tao si Lin Fang. Ang isa pang espada ay namuo sa kanyang kamay bago ito gumapang sa kalangitan. Place rate. Sigaw ni Qi Chenren. Ang kanyang espada ay muling gumuhit sa kalangitan, ngunit hindi ito mukhang nakakatakot gaya ng isang sandali. Boom.
Ang espada ni Lin Fang ay patuloy na umuusad habang siya ay tumalon patungo kay Qi Chenren at naglabas ng higit pang sword chi. Ang sword chi na iyon ay naglalaman ng ilang uri ng abstruse energies. Hulog, walang laman na espasyo, kamatayan at walang kamatayang abstruse energies. Itinaas ni Qi Chenren ang kanyang ulo at hinarang din ito ng kanyang espada. Qi Chenren, mamamatay ka na, sabi ng isang boses sa loob ng utak ni Qi Chenren. Ang lakas ng sumpa ng demonyo ay sumalakay sa kanyang mga iniisip. Halos nakalimutan na niya na si Lin Fang ay isa ring demon cultivator, kasama ang pagiging sword cultivator. Hindi mo maaaring sirain ang aking determinasyon. Galit na sigaw ni Qi Chenren. Nagpatuloy ang pagsalakay ng demonyo sa kanyang utak. Bamantong hininga si Lin Fang, talagang determinado si Qi Chenren. Kung ito ay isang ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Zun Qi, nawasak na siya ni Lin Fang. Ngunit nagpatuloy ang labanan at ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagkondense ng immortal at sword energies. Ang mga alon ng enerhiya ay lumiligid sa kalangitan, at ang mga tao ay namangha. Ang lahat ng pag-atake ni Lin Fang ay naglalaman ng walang kamatayang abstruse energies, kaya kailangang mag-ingat si Qi Chenren, kung hindi, ang isang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. May mali, ang espadang iyon ay naglalaman din ng mga enerhiya ng demonyo. Biglang may nagtaas ng ulo at bamulong. Emperor Qi, sa tuktok ng Qi Tian Peak, ilang malalakas na cultivator mula sa Qi clan ang lumapit kay Emperor Qi. Sumimangot si Emperor Qi at sinulyapan sila. Si Qi Tiansheng ay pinatay din ng mga demonyo at lakas ng espada. Sabi ng cultivator. Ang mga mata ni Emperor Qi ay biglang napuno ng malamig na ilaw. Ang espada at demonyo, ang hinabol niya kanina ay magkatulad. Nagulat din ang mga tao ng Tianlong Divine Castle, lalo na si Emperor Tianlong. Si Mu Fang ay Lin Fang ba? Maraming abstruse energies, malalakas na atake ng espada na naglalaman ng ilang uri ng abstruse energies. Ang mga tao ng Sikong clan ay nakatingin din sa entablado ng labanan. Espada. Kinwestiyon din ni Zhu Biao mula sa Celestial Land of Alchemists ang pagiging lihay-timo ni Mu Fang. Isang nakakakilabot na tili ang tumunog, na pumutol sa mga tao sa kanilang pag-iisip. Si Qi Chenren ay nakatayo sa entablado ng labanan, ang kanyang kanang braso ay naputol at ang kamatayan ni Qi ay pumapasok sa sugat. Si Lin Fang ay nakatayo sa hangin sa itaas. Namumula ang mukha ni Qi Chenren, nakatitig kay Lin Fang. Sino ka? Tanong ni Qi Chenxing. Dahan-dahang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Qi Chenxing sa tuktok ng Qi Tian Peak gamit ang kanyang itim na mga mata. Tumiti siya ng masama at sinabi, "Ikaw at si Mu Fang, ikaw ba si Qi Chenxing?" Lin Fang, Lin Fang. Bulong ni Qi Chenxing, tila naiintindihan niya ang kahalagahan ni Lin Fang. Siya iyon. Si Lin Fang. Hindi nakapagtataka na pinili niya ang Tiantai, hindi nakakagulat na kinasusuklaman niya ang Qi clan at Tianlong Divine Castle, hindi nakakagulat na inalagaan niya sina Mengqing at Qiu Yuzin. Bigla nilang naintindihan ang lahat. Napakalakas mo na, naisip ng ilang tao. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Dati ay napakalakas ni Lin Fang, ngunit noon ay mayroon lamang siyang lakas ng ika-9 na layer ng Tian Qi. Ngayon, si Lin Fang ay nakalusot na sa ika-3 layer ng Zun Qi at isang hindi kapani-paniwalang demon cultivator. Nagulat si Kung Xiao, si Mu Fang ang itim na salamangkero ay si Lin Fang. Napangiti si Kung Xiao, naalala ang nakaraan noong ninakaw ni Lin Fang ang demonyong flute. Si Lin Fang ay isang hindi kapani-paniwalang prankster. Alam namin na alam ni Lin Fang ang hangin, apoy, kulog, walang laman na espasyo at buhay na walang buhay na enerhiya. Ngayon ipinakita niya sa amin na alam din niya ang demonyo, sumpa, kamatayan, soundwave at walang kamatayang abstruse energies. Alam na niya ang higit sa 10 uri ng hindi kapani-paniwalang enerhiya, at maaaring mayroon pa. Napaawang ang bibig ng mga tao. Si Lin Fang at Mu Fang ay iisang tao, kaya gaano karaming abstruse energies ang alam niya. Si Lin Fang ay may alam ng higit sa 10 uri ng abstruse energies, maaari ba siyang maging ganoong uri ng maalamat na cultivator? Naalala ng mga taong nakapunta sa Fortune City ang sinabi ng manghuhula kay Lin Fang. Ang mga tao ni Tiantai ay labis na namangha. Hindi nakapagtataka na nagustuhan siya ni Mengqing at Qiu Yuzin, hindi katakatakang pinahiyan niya ang binata na may purple-eyed. Siya ang kanilang kapwa-disipulo, isang direktang disipulo, si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1408, Pagpatay. Ang mga tao ni Tiantai ay lahat ng direktang disipulo. Kung si Mu Fang ay si Lin Fang, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga kwalipikadong mandirigma ay ang mga direktang disipulo ng mga emperador. Lahat ay tumingin kay Lin Fang at pagkatapos ay sa mga tao mula sa Tiantai. Sinusubukan nilang isipin kung gaano kalakas ang Tiantai. Sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang mga tao ni Tiantai, sina Mengqing at Qiu Yuzin ay nakangiti ng buong sigla. Haha, yan si Lin Fang, kapatid natin. Alam mo na ba iyon ng aming guro? Tanong ni Xingzan kay Mo Chen na nakangiti. Siyempre. Hehe, 11 direktang disipulo kami. Tingnan natin kung sino ang makakaalis sa atin ngayon. Walang sino man at wala sa atin ang mamamatay dahil kailangan nating makita ng maayos si Lin Fang, at pagkatapos ay dapat nating lupigin ang bahwang ng magkasama. Sabi ni Li He na masayang nakangiti.
Marami sa kanila ang nakarinig tungkol kay Linfeng, ngunit hindi pa nila siya nakita. Hindi nga nila alam kung ano ang totoong mukha niya. Linfeng, kapatid, kailangan mong ipakita sa amin kung ano talaga ang hitsura mo. Tumawa si Linfeng at tinanggal ang kanyang maskara. Alam na ngayon ng lahat na si Mufang ay si Linfeng, ang hindi ka panipaniwala at maalamat na Linfeng. Napakagandang maskara. Hindi man lang natin makita. Naisip ng karamihan. Madaling makilala ang mga ordinaryong maskara, ngunit walang nakakakita sa maskara ni Mufang na iyon. Tumingin si Linfeng sa mga tao mula sa Tiantay at ngumiti. Hindi ko kayo mabati kanina, paumanhin. Haha, walang problema, naiintindihan naman namin. At least ligtas ka na ngayon. Ang galing. Tama, ang galing talaga. Napakalaking trahedya para sa Chiklan at Tianlong Divine Castle. Linfeng, napakahusay na tao. Nakangiting sabi ni Emperor Devamara. Hindi naman siya nabigo, mas natuwa pa siya. Ang mga cultivator tulad ni Linfeng ay madaling maging isang emperador, na nangangahulugang mas malamang na makatanggap siya ng mga sinaunang kasulatan. Haha, brother, alam kong hindi ka madaling mamamatay. Masaya at malakas na tumawa si Yuan Fei. Maraming magagandang babae ang namangha, maging ang Empress ay tumingin kay Yirenlei at ngumiti ng mapait. Paanong hindi ka namatay sa sirang lamat na iyon? Si Qi Chenxing ay hindi kasing saya ng iba. Bagkus, galit na galit siya. Hindi pa niya nagawang pumatay ng isang cultivator ng Tianqi layer, at higit pa rito, bumalik siya ng mas malakas. Na-disappoint ka, tama, sabi ni Linfeng, nakangiti kay Qi Chenxing. Hanggat ang Chiklan ay hindi pa nawasak, hindi ako maaaring mamatay. Iniligtas ka ba ni Mo Chen? Tanong ni Qi Chenxing. Siya mismo ang nagpal-AS kay Linfeng, kaya nag-iisip si Qi Chenxing kung paano siya nailigtas ng isang tao sa mga sitwasyong iyon. Bakit ka nag-aalala? Kailangan mo lang malaman na ako, si Linfeng, ay buhay pa. At saka, kumbinsido ako na hindi mo ako makakalimutan hanggang sa mamatay ka. Nakangiting sabi ni Linfeng. Naging itim na naman ang kanyang mga mata. Chenren, bumaba ka na. Sigaw ni Qi Chenxing kay Qi Chenren. Ang kanyang braso ay hindi na muling lumaki, ang sugat ay masyadong matindi at ito ay puno ng enerhiya ng kamatayan. Alam niyang kailangan na niyang umalis, ngunit habang kausap sila ni Linfeng, naglabas siya ng malamig na enerhiya para palibutan si Qi Chenren. Alam niya na kung lilipat siya, papatayin siya kaagad ni Linfeng. Medyo naiinis si Qi Chenren dahil si Qi Chenxing, sa pagtawag sa kanya, ay medyo nagpaalala kay Linfeng na lumalaban pa rin siya. Si Qi Chenren ay walang pakialam kay Mufang o Linfeng, gusto lang niyang manatiling buhay. Nawalan siya ng braso at hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang chi. Umaasa siyang hindi siya papatayin ni Linfeng, na mag-aaway silang muli sa ibang araw. Qi Chenren. Sigaw ni Linfeng, galit na ginulat si Qi Chenren. Tumingin siya kay Linfeng at tumingin ng diretso sa itim na mga mata ni Linfeng. Qi Chenren, nawalan ka na ng braso. Kung lumuhad ka at magmakaawa sa buhay mo, hindi kita papatayin. Galit na sigaw ni Linfeng. Akala ni Qi Chenren ay sisabog na ang kanyang utak, na puno ito ng napakaraming lakas ng pagmumura ng demonyo. Napakahina ng determinasyon ni Qi Chenren sa sandaling iyon. Lumuhad. Agresibong sigaw ni Linfeng. Nanginginig ang mga binti ni Qi Chenren, na tila luluhod siya. Naghihintay ng pagkakataon si Qi Chenren at gayon din si Linfeng. Ayaw bigyan ni Qi Chenren ng pagkakataon si Linfeng na patayin siya, ngunit hindi rin siya pababayaan ni Linfeng. Naisip ng karamihan. Hindi. Galit na sigaw ni Qi Chenren. Muli siyang naglabas ng walang laman na enerhiya sa espasyo at binalot ang kanyang katawan ng kanyang espiritu. Ginamit ni Linfeng ang kanyang Xiaoyao agility technique, kasama ng wind abstruse energy para maabutan siya. Biz. Sinubukan ni Qi Chenren na gamitin ang kanyang empty space agility technique para makatakas, naabot pa niya ang dulo ng battle stage. Nakabalot siya sa kanyang picture scroll spirit nang maabutan siya ni Linfeng. Si Linfeng ay may hawak na mga espada sa magkabilang kamay. Hindi niya akalain na si Qi Chenren ay magiging determinado. Kahit na ang mga lakas ng pagmumura ng demonyo ay hindi makakaapekto sa kanya ng masyadong mahaba, kaya kailangan niya itong patayin ng mga espada. Gaano kabilis, papatayin ba niya siya? Naisip ng karamihan. Hindi nila makita ang dalawang manlalaban dahil sa sobrang bilis ng mga ito. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfeng. Naglabas siya ng cursing energies, at kasabay nito, ang espadang hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ay gumuhit sa kalangitan. Desolate Shana, Lace Rate. Sigaw ni Linfeng. Biz. Nawala si Qi Chenren, ngunit sumalakay din si Linfeng gamit ang espadang hawak niya sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang atake sa espada ay hindi ganoon kaganda, ito ay napakaitim. Tumigil ka. Sigaw ni Qi Chenren. Bago palang mapadpad sa lupa ay sumigaw na siya. Chenren. Sigaw ni Emperor Qi. Habang si Qi Chenren ay malapit nang mapunta sa lupa, gumalaw din si Emperor Qi. Gusto niyang harangin ang espada ni Linfeng. Boom. Tumalon din sa ere si Emperor Yu. Isang nakakakilabot na sigaw ang umalangaw. Hindi. Mailigtas sana ni Emperor Qi ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Emperor Yu na gawin iyon. Tiningnan niya ang bangkay ni Qi Chenren, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit.
Emperor Qi, huwag kalimutan ang mga patakaran. Pinatay ni Lin Fang si Qi Chenren bago siya humipo sa lupa. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Ngunit tila hindi ito nakarehistro kay Emperor Qi. Iniligtas mo siya. Sa totoo lang, pero nakalapag na siya sa lupa. At saka, sabi mo noon hindi ko kaya hindi mo rin kaya. Kung nailigtas mo sana siya, wala akong sasabihin, pero nabigo ka, sa kasamaang palad. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Tiningnan ni Emperor Qi si Lin Fang sa malamig na paraan, pagkatapos ay pinalibutan ng mapang epeng Qi si Lin Fang. Kung si Emperor Qi ay galit na galit dahil ang Qi clan ay naalis sa pagpupulong ng mga emperador, sabay-sabay nating patayin siya. Galit na sabi ni Emperor Yu. Biglang nanlamig si Emperor Qi. Siya ay nasa pulong pa ng mga emperador, kaya hindi siya maaaring lumabag sa mga patakaran. Sige. Sabi ni Emperor Qi, galit pa rin siya. Maraming salamat, Emperor Qi. Hindi ako magiging kung ano ako ngayon kung wala ka. Sabi ni Lin Fang na nakangiting nanunuya. Lalong namula ang mukha ni Emperor Qi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1409, mamatay ka kung gusto kong mamatay ka. Ang tinutukoy ni Lin Fang ay ang katotohanan na kung hindi siya sinubukang patayin ni na Emperor Tianlong at Emperor Qi, hindi sana siya naglakbay sa Jiuyu. Ngayon siya ay ligtas at maayos, mas malakas kaysa dati. Dahil minsan kang pinalayas, maaari pa ring magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Sabi ni Emperor Qi, hayagan niyang pananakot kay Lin Fang. Kung kaya kong patayin ang isa sa iyong mga anak, kaya kong pumatay ng pangalawa, at pangatlo, at pang-apat din. Walang takot na sabi ni Lin Fang. Dahil alam na nila kung sino siya, wala na siyang dapat ikatakot. Hindi nilayo ni Lin Fang na ihayag kung sino siya ng ganoon kaga, ngunit laban kay Qi Chenren, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang espada. Malamig na umungol si Emperor Qi. Hinawakan niya ang katawan ng kanyang mga anak at dinala siya pabalik sa Qi Tianpic. Emperor Qi, kahit na natanggal ka, ang pagpupulong ng mga emperador ay malayong matapos. Dapat mong ipagpatuloy ang pamamahala nito. Sabi ni Emperor Yu sa likod ni Emperor Qi. Tuwang-tuwa siya. Ang mga emperador ay mga tao rin, kaya mayroon silang mga pagkakataon na sila ay masaya at iba pang mga oras na sila ay nagagalit. Natuwa si Emperor Yu dahil nawalan ng dalawang anak si Emperor Qi at ang Qi clan ay naalis sa kompetisyon. Walang ekspresyon si Emperor Qi. Gusto niya talagang patayin si Lin Fang doon, ngunit hindi niya magawa. Bukod pa rito, kung lalabag siya sa mga tuntunin, kumbinsido siya na ang iba pang mga emperador ay magkakapit kamay upang patayin siya. Walang sino man ang nang-ahas na lumabag sa mga tuntunin sa pagpupulong ng mga emperador. Bumalik na tayo. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Fang. Pagkatapos ay bumalik sila sa tuktok ng bundok. Nanalo si Lin Fang. Walang nakadama ng habag sa Qi clan. Nakagawa sila ng ilang mga pagkakamali, kaya karapat-dapat sila sa nangyayari sa kanila. Ang Sikong clan at Tianlong Divine Castle ay hindi rin masaya dahil nawalan sila ng napakaraming tao dahil nakipag-ugnayan sila sa Qi clan. Huwag kang masyadong masaya ngayon, masyado pang maaga. Sabi ni Emperor Qi sa mga tao ni Tiantai. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Sabi ni Lin Fang na malamig na nakangiti. Malamig na umungol si Emperor Qi at hindi pinansin si Lin Fang. Pagkatapos, tumingin ang lahat sa Sikong clan. Kahit na ang Qi clan ay naalis na, kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang mga laban. Ang Sikong clan ba ay lalaban sa Tiantai ngayon? Maglakas loob ba sila? Kung pipiliin ng malalakas na disipulo mula sa Tiantai na labanan ang mga mula sa Sikong clan, ang Sikong clan ay mapapahamak. Sa mga mababa at katamtamang antas na mga zone cultivator, walang sino man ang makakalaban sa Tiantai. Gaya ng inaasahan, ang Sikong clan ay hindi nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Tiantai. Sa halip, pinili nilang lumaban sa Wen clan. Pagkatapos ng lahat, ang Sikong clan ay unang laban sa Wen clan. Ngayon, tumitindi na ang mga labanan sa pagitan ng Wen clan at Sikong clan. Pagkatapos noon, ang palasyo ng Devamara ang grupong may pinakamababang pressure. Minsan, lumalaban sila sa mga tao mula sa Sikong clan o mula sa Tianlong Divine Castle. Sinubukan lang nilang makasigurado na mananalo sila sa mga laban. Nagpa siya si Tianlong na labanan ang Wen clan o ang Devamara Palace, ngunit wala nang nagbigay pansin sa Tiantai. Ang mga disipulo ni Tiantai pagkatapos ay bumaling sa Tianlong Divine Castle at sinimulang alisin ang kanilang mga tao. Hindi pinayagan ni Tianlong na lumaban muli ang ika-4 na prinsipe dahil sa labanan ni Lin Fang at Qi Chenren. Si Qi Chenren ay hindi mahina, sa pagitan ng 22 grupo at sa mga taong hindi cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, kakaunti ang mga tao ang maaaring talunin si Qi Chenren. Ngunit siya ay pinatay habang pinatay siya ni Lin Fang. Kahit na napakalakas din ng pang-4 na prinsipe, ayaw ni Emperor Tianlong na makipagsapalaran. Natanggal ang mga tao, sunod-sunod, paunti-unti ang tao. Ang Qi clan ay walang natitira, ang Tiantai at Tianlong Divine Castle ay may ilang tao lamang, ang Sikong clan ay may 18 tao, ang Bestial Imperial Palace at ang Wen clan ay mayroon ding ilang tao, ang Celestial Palace of the Immortals at ang Celestial Land of Alchemists ay kakaunti din ang mga tao. Ang mga nakararami pa ay ang Celestial Thunder Temple, ang Devamara Palace, ang Abyss of Sufferings at ang Godly Xiaoyao Sect.
Bigyang pansin ang mga detalye, patayin ang mga maaaring magdulot ng banta sa iyo. Sabi ni Mo Chen. Sa landas ng paglilinang, ang mga tao kung minsan ay kailangang maglatag ng isang landas, habang inaalis ang mga potensyal na banta. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang sikreto. Hindi na kailangang banggitin ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, ngunit sa gitna ng mga medium-level na Zun cultivator, ang ilang mga tao ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang pagharap sa ilan sa kanila ay maaaring maging problema sa isang punto sa hinaharap. Mahinahong paliwanag ni Rooexi. Ang Tiantai ay nagtago ng napakaraming malalakas na cultivator, ngunit ngayon ay ipinakita na rin nila sila sa pagpupulong ng mga emperador, tulad ng ilan sa iba. Mukhang may ibang tao na may celestial vision sa Sikong Clan. Sabi ni Tianchi, nakatingin sa mga tao ng Sikong Clan. Bukod kina Sikong Xiao at Emperor Sikong, nakatagpo siya ng ibang tao na tila nagpapakita ng mga palatandaan na taglay niya ang celestial vision. Bukod sa Sikong Clan, mahirap intindihin sina Wen Tiange at Wen Aozu. Ang dalawang iyon ay magiging potensyal na pabanta. Fu He mula sa Fire Mountain, Yumo mula sa Magic World Heavenly Palace, Mo Pang the Great Rock, ilang Buddhist monghe mula sa Celestial Thunder Temple. Lahat sila ay napakalakas, pati na rin ang natitirang mga prinsipe mula kay Tianlong. Papatayin ko ang isa sa mga prinsipe. Ito ay sinabi muli ni Lin Fang. Lumabas si Lin Fang, kaya nanginginig ang mga cultivator mula sa Sikong Clan at Tianlong Divine Castle. Bukod sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, kakaunti ang maaaring makitungo kay Lin Fang. Nag-alala si Emperor Tianlong dahil nawalan na siya ng dalawang anak kay Lin Fang. Kailangang mag-ingat ngayon si Emperor Tianlong, hindi niya hahayaang hamanin ng ika-4 na prinsipe ang mga tao mula sa Tiantai. Hindi siya natakot na matalo ang pang-4 na prinsipe, natatakot siyang lalo pang magalit kay Tiantai. Sana ay makalimutan na nila ang mga ito at hindi na niya papatayin pa ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, nakatingin si Lin Fang sa kanila. Mukhang medyo malakas ang pang-4 na prinsipe. Kahit na kaya ko siyang talunin, ito ay magiging isang napakahirap na labanan. Nagawa kong patayin si Qi Chenren dahil gusto niyang lumaban, kaya kung pipiliin ko ang isang taong ayaw lumaban, susubukan nilang makatakas sa lalong madaling panahon. Bulong ni Lin Fang. Pagkatapos, tumingin siya sa ika-8 prinsipe at sinabi, "Lumabas ta, tuturuan kita ng magandang leksyon." Lin Fang. Sinichita ni Emperor Tianlong si Lin Fang. Hindi na kailangang takutin ako. Nakalimutan mo na ba na sinubukan mo akong patayin noon? Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay itinuro niya ang ika-8 prinsipe at galit na sumigaw. Dumating ka rito. Ang ika-8 prinsipe ay tumingin kay Lin Fang at pagkatapos ay tumalon sa entablado ng labanan. Agad siyang naging isang mabangis na dragon at umungal ng galit na galit. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng kaliskis ng dragon na tila mga matigas na metal plate. Kung gusto kitang patayin, hindi maiiwasang mamatay ka. Galit na sigaw Lin Fang. Naglabas siya ng lakas ng demonyong sumpa na agad na tumagos sa utak ng 8 prinsipe. Pagkatapos ay naglabas siya ng mga sword energies at nagkaroon ng immortal na enerhiya na pinagsama sa kanila. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang, umalingaw ang kanyang boses. Ngayon, sabay-sabay niyang inilabas ang kamatayan at pagsumpa ng lakas, na iniwang natulala ang ika-8 prinsipe. Ang espadang puno ng walang kamatayang enerhiya ay lumitaw sa kanyang harapan at agad na hiniwa siya sa dalawa. Tumalikod si Lin Fang at bumalik sa bundok. Kung gusto kitang patayin, hindi maiiwasang mamatay ka. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1410, Pulang Araw. Si Emperor Tianlong ay mukhang galit na galit at naikuyom ang kanyang mga kamao. Nayanig ang paligid, galit na galit siya. Si Emperor Tianlong ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang 9 na prinsipe dahil ginugol niya ang maraming oras sa pagpapalaki sa kanila. Akala niya sila ang magiging kinabukasan ng Tianlong Divine Castle. Gayunpaman, sa pagpupulong na iyon ng mga emperador, napatay na ni Lin Fang ang 4 sa kanila. Ngayon, 5 prinsipe na lang ang natitira sa Tianlong Divine Castle, habang ang Tiantai ay mayroon pa ring 12 direktang disipulo. Pagkatapos ng Tiantai, turn na ng Qi Clan, pero sa tuwing turn na nila mukhang nahihiya ang mga tao ng Qi Clan, masakit pa rin ang tiyan nila. Tumingin si Emperor Qi kay Lin Fang at naisip, mamamatay ka sa susunod na round. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang iniisip ni Emperor Qi. Nanunood lang siya ng mga laban. Mahilig siyang manood ng mga laban, lalo na kapag ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay lumaban. Ang kanilang napakalakas na enerhiya ay napakalakas, na tila kayang sirain ang Earth. Mahilig din siyang manood ng laban ni Hao Qinglin at Qi Chenyun. Maaari akong mamatay kung haharapin ko ang gayong mga cultivator. Isip ni Lin Fang. Kung haharapin niya ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi na may level 9 abstruse energies, siya ay mapapahamak. Wala siyang paraan para manalo. Kaya niyang labanan ang mga cultivator na mas mababa ang level na may level 8 na abstruse energies, ngunit napakahirap na noon. Bukod pa rito, ang ilang napakalakas na cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay maaari ring kontrolin ang mga banal na marka at icon dense ang mga ito sa mga abstruse na enerhiya.
Nalaman din ni Lin Feng na ang paraan ng pagkontrol ng mga tao sa puwersa ng Earth at Langit ay nauugnay sa kanilang cultivation level, kung mas malakas sila, mas mahusay nilang makontrol ang puwersa ng Earth at Langit. Siyempre, may mga exception, tulad ni Yun Fei Yang. Pagkaraan ng 10 round, turn na naman ni Lin Feng at nanginginig ang mga tao ng Tianlong Divine Castle. Tumalon si Lin Feng sa entablado ng labanan at itinuro ang ika-9 na prinsipe. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Halika at mamatay." Grr. Si Emperor Tianlong ay nabaliw. Alam niyang papatayin ni Lin Feng ang pinakamaraming prinsipe hanggat maaari. Naglakad ang ika-9 na prinsipe patungo sa entablado ng labanan. Kung hindi siya makatakas, mamamatay siya. Walang suspense. Agad siyang binalingan ni Lin Feng ng sumpa at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espada na puno ng immortal na enerhiya para patayin siya. Sa maikling panahon, namatay ang ika-9 na prinsipe, nakahiga sa entablado ng labanan. Matapos patayin ni Lin Feng ang ika-9 na prinsipe, bumalik siya sa tuktok ng bundok at naupo ng naka-cross-legged. Dahil kakaunti lang ang tao ni Tian Tai, 3 beses na siyang lumaban, ngunit ito na siguro ang huling beses na lalaban siya. Ang Chi Clan ay nawasak at ang Tianlong Divine Castle ay wala ng maraming manlalaban. Gaya ng inaasahan, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lin Feng na lumaban sa pang-4 na pagkakataon. Sa wakas, natapos na ang ikatlong round. Mayroong 22 grupo, bawat grupo ay wala pang 20 tao. May mga 200 tao ang natira. Sa totoo lang, dahil nawasak ang Chi Clan, maaari itong isaalang-alang na 21 grupo na lang ang natitira. 7 tao na lang ang natitira sa Tianlong Divine Castle, habang 8 tao na lang ang natitira sa Sikong Clan, at siyam ang Wen Clan. Iminulat ni Emperor Qi ang kanyang mga mata, lalo siyang nalungkot. Bumulong si Emperor Yu. Gagawin ni Emperor Qi ang mga patakaran para magkaroon tayo ng disadvantage sa susunod na round. Ang mga mata ni Emperor Tianlong ay kumikislap, na nangangahulugan na sina Emperor Qi at Emperor Tianlong ay nag-uusap ngayon. Paliwanag ni Mu Chen, kung ang mga cultivator sa tuktok ng Zun Chi layer at ang iba ay magkakahiwalay, wala tayong problema. Kung may gusto siyang gawin laban sa amin, malamang hindi na niya sila paghihiwalayin. Pagkatapos ng lahat, si Qinglin na lang ang natitira sa atin. Tiyak nakakanselahin ni Emperor Qi ang panuntunang iyon. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Lahat, para maging patas, lahat ay makakapagpahinga ng 1 oras at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang mga patakaran ng ika-4 na round. Sabi ni Emperor Qi. Walang sinabi ang karamihan. Binigyan sila ni Emperor Qi ng ilang oras para magpahinga. Ang ilang mga tao ay natuwa, maging ang malakas na cultivator ay umupo ng nakakrus at nakabawi. Naglakad si Lin Feng kina Meng Qing at Qiu Yuzin at umupo sa pagitan nila. Hindi sila nag-uusap, ni-enjoy nila ang katahimikan. Masaya ring nagpahinga si Lin Feng. Akala ng lahat ay patay na siya. Pero ngayon magkasama sila at masaya sila. Inilagay ni Lin Feng ang kanyang braso sa kanilang leeg at hinaplos sila ng mahinahon. Ang ganda naman. Bulong ni Qiu Yuzin. Ang araw ay sumisikat at ito ay isang kahangahangang pula. Magkasama ang buwan at araw sa langit. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang mga kamay upang maramdaman ang init sa kanyang mga kamay. Minsan, nasiyahan siya sa pagiging isang cultivator dahil ito ang nagbigay daan sa kanya upang maramdaman ang lakas ng araw. Noon, inaakit niya ang lakas ng araw gamit ang kanyang Cosmos Burning Sun technique, pero napakahina nito. Ang pulang araw ay maganda, ngunit hindi kasing ganda ng mga babae. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Tumiti sina Meng Qing at Qiu Yuzin pabalik sa kanila. Lahat sila ay nagnanais na manatili silang ganoon, pinapanood ang pagsikat ng araw. Bumulong si Qiu Yuzin. Lin Feng, sana manatili tayong ganito magpakailanman. Talaga, ako rin. Nakangiting sabi ni Lin Feng, ngunit alam niyang malupit ang cultivation world. Sino ang masisiyahan sa buhay na tulad nito sa lahat ng oras? Sa kontinente ng Siyam na ulap, kapag ako ay naging napakalakas, gagawin natin ito sa lahat ng oras. Sabi ni Lin Feng. Nakangiti sina Meng Qing at Qiu Yuzin at sumandal kay Lin Feng habang patuloy na pinagmamasdan ang pagsikat ng araw.